Nangyari ito noong ako'y 12 anyos pa lamang. Dinala kami ng nanay ko kasama ng aking mga kapatid sa bayan ng kanyang ina sa kanilang probinsya upang magbakasyon. Pagkarating pa lang namin, sinabi agad sa amin na huwag lalapit sa bahay ng kapitbahay dahil may mga kakaibang nangyayari roon. Ayon sa balita, isang 16 anyos na dalagita ang sinepian na nakatira sa katapat ng bahay namin. Ginamit pa nga ng lola ko ang katagang may demonyo sa katawan niya. Nagsimula ito sa mga pagkakataong nakakarinig ng bulong ang babae. Hindi ko na maalala ang pangalan niya. Tapos sinasabi niyang may mga yabag na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Hindi na siya kumakain, hindi na rin siya natutulog, at tuwing sa umaga ay may mga sugat at pasa siya sa buong katawan. Paulit-ulit na tinawag ang pare at ilang beses nang binasbasan ang bahay. Pero hindi pa rin ito tumitigil. Kinailangan nilang ilipat ng mga magulang niya ang iba nilang anak sa bahay ng lolo at lola nila dahil natatakot na silang manatili sa bahay na kasama siya, lalo na't nagsimula na siyang magkaroon ng mararahas at parang nababaliw na pag-uugali. May mga tao sa bayan na nagsasabing kapag dumadaan sila sa harap ng bahay na iyon, nakakaramdam sila ng kaba o pagkailang. May ilan pa nga na nagsasabing nakakakita sila ng mga anino at nakakarinig ng mga kakaibang tunog. Takot na takot ang pinsan ko na dumaan doon, kaya mas pinili nilang umikot pa sa kabilang kalsada kahit na mas malayo, para lang makarating sa tindahan na 2 bahay lang ang layo mula sa bahay na iyon. Sa totoo lang, ang bahay na iyon ay nasa tapat lang ng bahay ni na lola at 2 bahay sa kaliwa mula sa mismong katapat ng bahay niya. Hindi ko rin itatanggi, natatakot din ako. Pero may kakaibang kuryosidad akong nararamdaman tuwing aalis kami sa bahay ni lola. Lagi akong tumitingin sa direksyon ng bahay na iyon. Parang may inasahan akong makita, pero hindi ko rin alam kung ano. Isang umaga, nagising ako sa usapan ng mga matatanda tungkol sa nangyari sa tapat ng bahay noong gabi. Aparenteng may lumitaw na malaking mantsa sa isa sa mga pader ng bahay. Mantsang parang dugo ang itsura. Nilinis daw ito gamit ang sabon at tubig at pininturahan ang bahaging may mansya. Pero pagsapit ng gabi, bumabalik ulit ang mansya. Tinawag nila ulit ang pare, nilinis ang mansya, at habang binabasbasan ng pare ang bahay, ay sinasabuyan ng banal na tubig ang pader. Sabay-sabay silang nananalangin. Pagsapit ng umaga, bumalik na naman ang mansya. Kumalat ang balita sa buong bayan at ang nagsimulang magtipon ang mga tao para bumuo ng mga grupo upang manalangin. Para bang walang tigil ang kanilang pagdarasal. May mga grupong umaalis, tapos may mga bagong dumarating. Lahat ay may dalang rosaryo. Kami na mga pinsan ko at kapatid ko ay binili na ng mahigpit na huwag lalapit sa bahay na iyon. Takot si lola na baka masapian din kami o may sumunod sa amin pauwi. Pero syempre, mga bata kami noon, lalo lang kaming na-curious. Gusto talaga naming makita
kung ano nga ba ang itsura ng mansyang parang dugo sa pader. Kaya nagplano kami, nagtago sa likod ng ibang tao para hindi kami makita ni na lola at ng mga nanay namin. Ang daming tao roon at hindi lahat kasya sa loob ng bahay. Ang iba ay natatakot na pumasok. Marami ang nasa labas lang, malapit sa pintuan. Habang papalapit kami, bigla kaming nakarinig ng sigaw ng isang babae. Parang nasasaktan. May narinig din kaming sigaw o parang pag-ungol ng hayop. Pero hindi kami sigurado kung siya rin ang gumagawa ng ingay na iyon. Sabay-sabay na nagdarasal ng rosaryo ang mga tao. Pero kahit ganoon, dinig na dinig pa rin namin ang boses ng babae. Umiiyak, humihingi ng tulong. Pagkatapos ay biglang sisigaw, magsisigaw talaga. At muling maririnig ang pag-ungol na parang hayop. Sa puntong iyon, umatras na sa takot ang mga pinsan ko, pati ang kapatid kong lalaki at babae. Hinila ako ng kapatid kong babae at pilit akong pinababalik. Pero gusto ko talagang makita kung sino ang gumagawa ng mga ingay na yun. Kaya hindi ako nagdalawang isip na pasukin ang loob ng bahay. At ang sumunod na nakita ko, hindi ko makakalimutan. Isang babae ang nakatali gamit ang lumid sa hagdanan ng bahay. Halos butot balat na lang ang itsura niya. Hindi ko alam kung ano bang inaasahan kong makita. Pero talagang nabigla ako at napahinto. Saglit lang, pero para bang narinig niya ako at napalingon sa direksyon ko. Parang nakatitig siya diretso sa akin at ngumiti. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Maya-maya may humila sa akin ng napakalakas. Halos matumba ako. Si Lola pala ang humila sa akin palabas ng bahay. Hindi ko siya kailanman nakita na ganun siya kalakas. Galit na galit siya at gaya ng inaasahan. Napagalitan ako dahil sa hindi ko pagsunod. Pero sa pagkakataong ito, sobrang nagsisisi talaga ako. Takot na takot ako at sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mukha at ngiti ng babae. Akala ko talaga makakawala siya at susundan niya ako.